mga urang balita sa umagang ito. Tubo ng tubig ng Maynilad sa Fairview, Quezon City nabutas matapos umanong tamaan ng backhoe. Singil sa generation charge ng Napocor, inabababa ng ERC. Mga babuyan at katayan mahigpit na binababantayan sa mga meat inspector at LGU dahil sa pagkalat ng botsa. Wildfire sa Israel, aabot sa 40 tao ang patay. At Justin Bieber at Katy Perry nag-perform sa Grammy Nominations Concert. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Tubo ng tubig ng Maynilad sa Fairview, Quezon City. Nabutas matapos umanong mahagip ng backhoe na ginagamit sa road widening project. Rumesponde naman ang mga tauhan ng water concessionaire para ayusin ang tagas. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi bababa sa 20 talampakan ang taas ng tubig na ito nang madaanan namin sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Barangay Greater Fairview, Quezon City. Ang mga motoristang dumaraan noon, halatang aliw na aliw. Para na rin daw kasing nakalibreng car wash ang kanilang mga sasakyan. Tinatayang alas 2 na madaling araw na magkaroon ng instant fountain sa lugar matapos unang mabutas ang isang tubo ng tubig. Suspetso ng mga trabahador na gumagawa ng road widening sa lugar. Posibleng tinamaan ng kanilang backhoe ang naturang tubo. Nung naghukay nga kami, sir, yung kanina bago kami mag-out, bago kami mag-umpisa rin, tumatagas na talaga siya, may tagas na. Kaya nung ngayon na lang bago mag alas 2, nangyari na talaga yung malakas yung tagas niya. Halos isang oras din ang itinagal bago dumating ang mga tauhan ng Maynilad. Hindi raw kasi agad na i-report sa kanila ang pangyayari. Sinubukan nilang pasakan ng mga bato ang nabutas sa tubo para kahit papano'y humina ang tubig. Pero sadyang malakas ang pressure. Sa tansya nila, kaya ng pumuno ng 4 na swimming pool ang mga tumagas na tubig. Sila ho yung nagkukan ng main pipe kung saan papatayin para humina, ma-repair natin ng maganda. Kasi sir, mas matagal kung may tubig, kung live. Para sa mga sitwasyong gaya nito, itawag agad sa hotline ng Maynilad sa numerong 1626. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Kinatasan ng Energy Regulatory Commission ng Napocor na ibabang sinisingil na generation charge sa mga distributor ng kuryente. Makikinabang sa inaasahang power rate cut ang mga taga Luzon at Mindanao. Narito ang report ni Cedric Castillo. Ginhawa rin sa bulsa ang dala sa marami ng malamig na simoy ng hangin ngayong Pasko dahil bawas ang pangangailangan sa aircon at electric fan. Bawas gastos din ito sa konsumo sa kuryente. Pero nitong mga nakalipas na buwan, kahit medyo malamig na, ay di pa rin bumababa ang singil sa kuryente. Daing ni Juvie, di raw biro ang halos 3,000 pisong electric bill nila buwan-buwan. Ay, may freezer, tapos yung TV, 24 hours bukas, tsaka electric fan. Saka yung negosyo, hindi ganun kabili. Minsan may matuman, minsan mabenta. Mabigat. Kaya naman maagang pamasko sa kanya ang bagong kautusan ng Energy Regulatory Commission sa Napocor na bawasan ang generation charge nito o ang sinisingil nito sa mga electric distributor. Ang dahilan ayon sa ERC, matagal nang lumalakas ang halaga ng piso. Dahil nakakabawas sa gastusin sa pag-produce ng kuryente ang murang palitan ng piso at dolyar, dapat pa raw isauli ng Napocor ang natitipid nito sa mga consumer sa pamamagitan ng rebate o bawas singil. Doon sa kalkulasyon ng komisyon, dito sa buong period ng January 2007 hanggang June 2009, ay nakatipid o sumobra ang nakolekta na ng Napocor sa Luzon ng 6.6 billion. Kaya naman para sa Luzon, 34 sentimo ang ibabawas sa singil sa kada kilowatt hour na konsumo ng lahat ng customer, hindi lang sa buwang ito kundi sa susunod pang 8 buwan. Sumobra naman daw ng 1.7 billion pesos ang nasingil sa Mindanao, kaya naman aabot sa 26 sentimos ang hindi nasisingilin sa bawat kilowatt hour na konsumo sa mga susunod pang 9 na buwan.
Pero hindi pa tiyak kung magkano ang rebate na mararamdaman ng mga aktual na consumer tulad ni Juvie, isang Meralco customer. Bahagi lang kasi ng kuryente ng Meralco ang binibili sa Napocor. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Attorney Francis Juan, Executive Director ng ERC. Good morning po, Attorney Juan. Magandang umaga. Alright, good news po itong bawas singil sa generation charge. Kailan ho ba ito mararamdaman ng taong bayan? Ito ay dapat na ipatupad na ng Napocor simula sa ngayong billing month na ito from November 26 hanggang December 25. Okay, so mga magkano ho ang lalabas ito pagka dumating ho ang electric bill? Hindi natin matiyak pa kasi may iba pang mga component yung Napocor rate bukod doon sa kanyang average basic charge na aprubahan ng komisyon. Mayroon pa itong gram at iba pang mga components nito. Kaya ang gumalaw lamang doon sa component ng singil ng Napocor ay yung ICERA rate niya dahil ito nga ang naaprubahan ng komisyon, yung kanyang bagong ICERA rate para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito hong pagbaba ng singil sa generation charge, ito na ho ba yung sagot sa sinasabi niyong sobrang nasingil ng Napocor noong January 2007 hanggang June 2009 sa Luzon at sa Mindanao? Oo, ito na nga yun para sa Luzon at sa Mindanao. At ito ay dahil doon sa paglakas ng piso sa mga buwan na ito kontra sa dolyar at yen na mas maganda ang palitan kaysa doon sa ginamit na palitan ng komisyon nung itinakda namin ang singil ng Napocor. Okay, Attorney Juan, 6.6 billion sa Luzon, 1.7 billion sa Mindanao. Hanggang kailan ho mararamdaman itong pagbaba ng generation charge at maibalik sa taong bayan? Itong sobrang nasingil. Itong rebate na ito o kabawasan sa singil ng Napocor ay patutupad niya sa loob ng 9 na buwan dahil tinataya natin sa loob ng 9 na buwan ay maisasauli na niya ng buong buo itong mga halagang ito. Alright. Ang tanong naman ho, wala ho bang nakabinding petisyon ngayon sa ERC para sa rate hike naman? Baka naman magtataas, bumaba nga generation charge, pero sisingilin naman sa iba. Yung tungkol sa Napocor, mayroon pa yung dati pang pending na kanyang petisyon para sa kanyang average basic rate. Subalit ito naman ay kasalukuyang dinidinig pa rin. Attorney Juan, if I'm not mistaken, hanggang 2015, meron nang nakabinding petisyon? Ganun ho ba? May petisyon na for a rate hike? Ang tinutukoy mo ay yung dating mga petisyon na isinampan ng PITAM sa atin ang nagmamay-ari ng Napocor. At itong mga petisyon naman na ito ay atin ang dinismiss dahil sa kakulangan din ng mga dokumento at informasyon na isinumite ng PITAM. Na-dismiss na ho? Oo, subalit hindi natin maraman at hinihintay natin kung mayroong mga aksyon ang gagawin ng PITAM tungkol dito kung sila ay muling hihingi sa komisyon ng karapatan upang makapagpatupad ng singil patungkol sa universal charge upang mabawi yung kanyang stranded contract cost at stranded debt. Bukod doon sa generation charge, meron pa hubang ibang regalo ang ERC sa mga consumers? Sa kasalukuyan, yan lang yung matutukoy ko dahil ito yung dinesisyon ng komisyon noong mga ilang linggo nang nakalilipat at upang maipatupad ngayong buwan ng Disyembre. Alright, Attorney Juan, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga. Attorney Francis Juan, Executive Director ng ERC. Sa ibang balita, mga kuliglig driver at operator maghahain ng reklamo laban sa mga pulis na nasa likod ng dispersal noong Miyerkules. Ayon sa abogado ng mga kuliglig driver na si Attorney Jules Matibag, reklamong serious physical injuries ang isasampa nila laban sa mga kagawad ng Manila Police District at Manila City Hall. Git ang mga nagprotesta sa hanay daw ng mga pulis nagsimula ang pambabato. Handa naman ang MPD na paimbestigahan ng dispersal. Sabay nito, naghain na rin sila ng reklamong direct assault at obstruction laban sa 15 nagprotestang kuliglig driver. Dumepensa rin ng Office of the City Mayor. Maximum tolerance daw ang ipinatupad ng mga pulis sa rally. Samantala ngayong mainit na naman ang Visconde Massacre case, binasag na po ng star witness noon na si Jessica Alfaro ang kanyang katahimikan. Sa isang text message kay Lauro Visconde, sinabi ni Alfaro na malakas umanong ebidensya laban